Minsan, ang katamaran ang nangingibabaw sa atin. Sa ibang pagkakataon, ang mga panandaliang kasiyahan ang naglilihis ng ating atensyon. Para sa mga estudyante, ito ang pagkaantala sa pagtatapos ng mga gawain. Para sa mga manggagawa, ito ang mga proyektong nananatiling hindi kumpleto. Ngunit ang pinakamalala ay ang procrastination sa ating buhay espiritual. Ito ang mga pangako na basahin ang Biblia na biyangtan. Ito ang mga bukas ako magro-rosaryo na hindi kailanman dumarating. Ito ang mga misa na pinalalagpas natin dahil sa tila makatwirang mga dahilan. Ito ang mga gawa ng pagkakawang gawa na hindi natin isinasagawa sa pag-iisip na may panahon pa. Ang pagpapaliban na iyon ay hindi lamang pumaparalisa sa ating buhay espiritual, kundi pinapalamig din nito ang pag-ibig at debosyon na dapat nating ibigay sa Diyos. Ang oras ay hindi naghihintay sa sinuman. Ang mga araw ay tahimik na lumilipas, nagiiwan ng mahahalagang pagkakataon na nasayang. Mga panalangin na hindi kailanman nasambit, mga sandali sa harap ng tabernakulo na hindi naranasan, at mga gawa ng kabutihan na nanatiling ipinagpaliban ng walang katiyakan. Araw-araw, ang distansya sa pagitan natin at ng Diyos ay lumalaki. Kinakatwiran natin ang ating sarili sa pagsasabing, hindi pa ito ang tamang panahon o maghihintay pa ako ng kaunti. Ngunit ang katotohanan ay, sa bawat oras na tayo ay nagpapaliban, tinatanggihan natin ang pag-ibig at tawag ng Diyos. Sa kasalukuyang mundo, ang prokrastinasyon ay naging mas madali sa pag-unlad ng teknolohiya. Ang mga smartphone, social media at hindi mabilang na mga application sa libangan ay sumakop sa ating pinakamahalagang oras. Naitanong mo na ba Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung ilang sandali ang nasayang mo sa pag-scroll sa mga walang saysay na post o panonood ng mga walang kwentang video? Ang oras na yon, na maaring inilaan sa panalangin, sa pakikinig sa Diyos sa Kanyang salita, o sa pagsasagawa ng mga gawa ng pag-ibig, ay nagiging mga walang laman na sandali. Kaya naman ito ay isang panawagan upang magbago. Huwag kang maghintay ng bukas upang ipamuhay ang iyong pananampalataya. Magsimula ngayon sa bawat maliit na sandali na binibigyan ng prioridad ang Diyos sa lahat ng iyong ginagawa. Sapagkat walang higit na kagalakan kaysa mabuhay sa Kanyang pag-ibig at sa Kanyang presensya. Ang modernong buhay ay puno ng mga tukso na madaling nagpapawala sa atin ng focus sa kung ano ang tunay na mahalaga. Panginoong Hesus, hinihingi ko ang iyong kapatawaran sa mga pagkakataon na hinayaan kong mangibabaw ang mga distraksyon sa aking buhay pananampalataya. Tulungan mo akong makilala ang halaga ng oras at samantalahin ang bawat sandali upang mabuhay sa iyong pag-ibig at biyaya. Bigyan mo ako ng karunungan upang maunawaan kung ano ang kinakailangan upang hindi masayang ang mahalagang oras na ipinagkaloob mo sa akin. Panginoon, ang prokrastinasyon ay hindi lamang nagpapahina sa ating kasalukuyang buhay, kundi nagbabanta rin ito sa ating buhay na walang hanggan. Alam namin na ang aming oras sa mundong ito ay limitado, ngunit ito ay isang napakahalagang regalo mula sa iyong mga kamay. Hindi namin maaaring pahintulutan ang aming sarili na sayangin ito sa mga panandalian at walang kabuluhang kasiyahan. Ang bawat sandali ay isang pagkakataon upang tuparin ang aming tungkulin, lumago sa pananampalataya at magpatotoo sa iyo sa mundo. Turuan mo kaming gamitin ang oras bilang isang sagradong kayamanan na namumuhay sa paraang nakalulugod sa iyo at kapaki-pakinabang sa iba. Kung hindi tayo mananalangin, ang ating buhay espiritual ay humihina at naliligaw.
ang kaaway ng ating mga kaluluwa. Si Satanas ay laging naghahanap upang ilayo tayo sa iyo. At ang kapabayaan sa panalangin ay ang bukas na pinto para sa kanyang pag-atake. Kaya naman, Panginoon, turuan mo kaming maglaan ng oras para sa iyo upang huminto at pakinggan ang iyong tinig sa puso. Bigyan mo kami ng sigasig at katapatan upang mapanatili ang isang pang-araw-araw na buhay ng panalangin bilang matibay na pundasyon ng aming pananampalataya. Sagrado Korason ni Jesus, purihin at mahalin ang iyong pangalan magpakailanman sa langit at sa lupa. Matatag kaming naniniwala na naroroon ka sa kabanal-banalang sakramento, kung saan ang iyong pusong puno ng pag-ibig ay nagnanais na iligtas ang sangkatauhan. O korason na nag-aalab sa pag-ibig, sindihan sa amin ang parehong apoy na iyon upang maipakita ng aming buhay ang iyong awa. Tulungan mo kaming mahalin ka ng buong pagkatao namin na inilalagay ka sa sentro ng bawat aksyon at desisyon. Sagrado Korason ni Jesus, iligtas ang mga makasalanan, ipagkaloob ang kaligtasan sa mga naghihingalo at palayain ang mga kaluluwa sa purgatorio. Dagdagan mo sa amin ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig upang ang aming buhay ay maging isang awit na nagluluwalhati sa iyong walang hanggang pag-ibig. Protektahan mo kami mula sa lahat ng kasamaan at gabayan mo kami sa landas na nagbabalik sa amin sa iyo. O korason na puno ng pag-ibig, protektahan mo ang mga pamilya, mga bata, mga matatanda at lahat ng nangangailangan ng iyong habag. Ipagkaloob mo ang kapayapaan at mga pagpapala sa mga nagdurusa at tulungan mo silang makahanap ng kapanatagan sa iyong pag-ibig. Dumating nawa ang iyong kaharian at luwalhatiin ang iyong pangalan sa bawat sulok mula sa pinakamaliit na puso hanggang sa buong sangkatauhan. Ina Maria, sa iyong maawain at kalinis-linisang puso, gabayan mo kami. Tulungan mo kaming mamuhay sa paraang nakalulugod sa Diyos, na sumusunod sa iyong halimbawa ng pagkamasunurin at pag-ibig. Alagaan mo kami sa iyong sinapupunang ina, upang palagi naming matagpuan sa iyo ang bukal ng pag-asa at lakas sa gitna ng mga pagsubok. O Jesus Eucharistia, sumasampalataya ako, sumasamba, umaasa at nagmamahal sa iyo. Inialay ko sa iyo ang aking mga kahilingan para sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo, hindi nagmamahal sa iyo, at hindi nagtitiwala sa iyo. Hipuin mo ang kanilang mga puso upang matuklasan nila ang iyong napakalawak na pag-ibig. Sa langit at sa lupa, purihin magpakailanman ang maibiging puso ni Jesus Eucharistia. Sa langit at sa lupa, purihin magpakailanman ang maibiging puso ni Jesus Eucharistia. Sa langit at sa lupa, purihin magpakailanman ang maibiging puso ni Jesus Eucharistia. Panginoon, ibuhos mo ang iyong pag-ibig sa pamamagitan namin upang makarating ito sa lahat. Gawin mong ang bawat sandali ng aming buhay ay maging isang papuri sa iyong banal na pangalan. Amen. 5 minuto kasama si Jesus na nasa sakramento. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Jesus, bihag ng pag-ibig, laging naroroon sa kabanal-banalang sakramento ng altar. Pinabayaan sa maraming altar at nakalimutan sa maraming puso. Ikaw, na laging nananabik sa aming pagdalaw, umaasa ng isang gawa ng pag-ibig mula sa sangkatauhan, isang taimtim na panalangin, isang tingin na puno ng pag-ibig. O Panginoon ng tabernakulo, dagdagan ang aking pananampalataya upang palagi akong maniwala sa iyong tunay na presensya sa Eucharistia.
O Panginoon ng awa, gawin mo akong maawain, mahabagin at mapagbigay. O Panginoon ng katotohanan, gabayan mo ang aking mga hakbang sa landas ng kabutihan, ng katotohanan, ng katarungan at ng pag-ibig. O Panginoon ng tabernakulo, gawin mo akong mahalin ka ng higit pa, ng buong puso ko, ng buo kong kaluluwa at ng buo kong lakas. Mahal na Jesus, iniisip ko ang iyong walang hanggang pag-ibig sa amin. Isang pag-ibig na ginawa ang bihag sa tabernakulo, naririto dahil sa pag-ibig sa amin. Pinagninilayan ko ang iyong buhay na presensya sa Eukaristya. Naririnig kitang tinatawag ako araw-araw. Inaanyayahan akong magtiwala ng lubusan, na ilagak ang aking pag-asa at pag-ibig sa iyo. Patuloy mo akong hinihintay sa tabernakulo, sa Eukaristya, upang ibuhos ang iyong biyaya at pag-ibig sa akin. Sinasabi ko sa iyo, Panginoon, panatilihin mo ako sa palad ng iyong kamay. Naaalala ko ang magagandang salita ni Papa Benedicto XVI. Ang nabubuhay sa mga kamay ng Diyos ay laging nahuhulog sa kanyang mga bisig. Ang mga salitang ito ay nagpapagaan ng aking kalooban. Inaanyayahan akong magtiwala na hayaang mangyari ang iyong kalooban sa aking buhay. Natutunan ko na ang lubusang pagtitiwala sa Diyos ay ang daan tungo sa kapayapaan at tunay na kaligayahan. Natutunan ko ito noon pa, nang labanan ko ang kalooban ng Diyos at nagdusa ng maraming kahirapan at paghihirap. Isang araw, nang pagod sa bigat sa aking puso, umupo ako sa isang bangko sa parke at pinagmasdan ang kalikasan sa aking paligid. Humihihip ang hangin sa mga puno. Ang mga dahon ay marahang sumasayaw. Ang maliliit na ibon ay lumilipad at umaawit. Ang mga squirrel ay tumatalon mula sa isang sanga patungo sa isa pa. At ang mga sinag ng araw ay tumatagos sa mga dahon na lumilikha ng mga sumasayaw na anino sa lupa. Lahat ay nagsasalita sa akin tungkol sa Diyos. Ang kalikasan ay isang buhay na patotoo ng kanyang presensya. Panginoon, pagkatapos kong magmuni-muni ng malalim, dumating ako sa konklusyon na ang Diyos ay aking Ama, isang mapagmahal, marunong at maawaing Ama, na laging naghahanap ng pinakamabuti para sa kanyang mga anak. Kaya dapat akong magtiwala na lahat ng nangyayari sa akin, kung pahintulot ng Diyos ay para sa aking ikabubuti.